and blessed Tuesday, everyone! Umagang kay ganda po sa inyong lahat. Good morning, good afternoon, or good evening mga ka-faith. Saan man kayo naroroon na naaabot ng video ito. Purihin ang Panginoon sa kanyang dakilang pag-ibig sa atin. Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak na si Jesus. Ipinako sa krus na matay at nilibing. Ngunit sa ikatlong araw ay nabuhay muli. Jesus conquered the death and the victory is ours. Hallelujah! Jesus is alive! Jesus ang kasama, umagang kay ganda si Jesus ang kasama, umagang kay ganda si Jesus ang kasama, kasama na si Jesus ang kasama na. Christ the Lord is risen today. Hallelujah. Earth in heaven chorus say. Hallelujah. Raise your joys and triumphs high. Hallelujah. Singing hands and bird reply. Hallelujah. Love's redeeming work is done. Hallelujah. Fought the fight, the battle won. Hallelujah. Dead and faithful risen rise. Hallelujah. Christ has opened paradise. Hallelujah. Lives again our glorious King. Hallelujah. Where all death is now thy sting. Hallelujah. Once he died our souls to save. Hallelujah. Where's thy victory boasting brave? Hallelujah. King of glory, so long peace. Hallelujah. Everlasting life is this. Hallelujah. Into the heart to grow. Hallelujah. Dust to sing and dust to love. Hallelujah. Amen. Purihin po ang Panginoon sa mensahe ng awit na ating napakinggan. Mula po iyan sa mga deaconesses and children ng ating Northwest Metro Manila District, a video last 2022. Muli po nating balikan ang eksena sa muling pagkabuhay ng Panginoong Hesus Kristo kung paano nga ba nag-react ang mga alagad dito. Ang ating pong pagbabatayan ng maikling pagbubulay-bulay mula po sa John chapter 20 verses 1 hanggang 9. Ganito po ang sinasabi. Madilim-dilim pa noong unang araw ng sanglinggo, pumunta si Maria Magdalena sa libingan. Naratnan niyang nakaalis na ang batong nakatakip sa libingan. Kaya patakbo siyang pumunta kay Simon Pedro at sa alagad na mahal ni Jesus. At sinabi sa kanila, kinuha nila ang Panginoon mula sa libingan at hindi namin alam kung saan siya inilagay. Sila Pedro ay nagpunta sa libingan. Sila ay tumakbo ngunit si Pedro ay naunahan ng isa. Yumuko ito at sumilip sa loob ng libingan ngunit hindi pumasok. Nakita niyang nakalagay doon ang telang lino. Nang dumating si Simon Pedro,
tuloy-tuloy itong pumasok sa libingan at nakita nito ang telang lino at ang panyong ibinalot sa ulo ni Jesus. Ang panyo ay hindi kasama ng mga telang lino, kundi hiwalay na nakatiklop sa isang tabi. Pumasok din ang alagad ng naunang dumating at nakita niya ito at siya'y naniwala. Hindi pa nila nauunawaan noon na si Jesus ay kailangang muling mabuhay ayon sa kasulatan at umuwi ang mga alagad sa kanilang mga tahanan. Amen. Libingang walang laman. Ito ang nadatnan ng mga alagad. Sa part ng mga alagad, talaga namang nakakagulat at nakakapagtaka na maabutang wala ng laman, wala na ang labi ni Jesus. Noong kanilang nakita, kaya ang agad ng reaksyon ng mga babae, sila ay nagulat, syempre, at pumunta agad sila sa mga alagad at ibinalita ito sa kanila. Pero ang sabi, hindi nila lubos na malinaw sa kanila ang nakita nila. Ang ibinalita lang nila sa mga alagad, kinuha sa libingan ng Panginoong Hesus. Hindi namin alam kung saan sila siya dinala. Ang agad na judgment nila ay merong kumuha. Minsan po, ganyan tayo. Pag may nawala tayo na hindi natin makita agad, ang naiisip natin ay may kumuha. Parang pag nawala yung ballpen mo sa lamesa, ang agad mong tanong, sino ang kumuha dito ng ballpen ko? May kumuha agad. Hindi ba pwedeng hindi mo lang nakita kasi iba ang hinahanap mo? Sabi nga minsan ng iba, hindi mo makita kasi naman bibig ang pinangahanap mo. Ganyan po ba kayo pag naghahanap ng isang bagay? Nawawala kasi hindi na siya ang bangkay na hinahanap ng mga alagad, kundi siya ay buhay ng muli. Ang walang lamang libingan ay nagpapaalala na si Jesus ay muling nabuhay. Napagtagumpayan niya ang kamatayan, siya ay muling nabuhay, gaya ng unang sinabi niya sa kanyang mga alagad, na siya ay mamamatay at muling mabubuhay at ang kahulugan nito ay tagumpay, victory at kaligtasan. Muli po nating balikan ang kwento. Mapapansin po natin sa ating pagbasa na ang tanging inabutan lamang ng mga alagad sa loob ng libingang walang laman na iyon ay ang telang ginamit sa paglilibing kay Jesus. Ano po ba ang mensahe ng nakapaloob dito? Libingang walang laman at telang nakatupi. Sang-ayon po sa kaugalian ng mga Hudyo sa pagkainan, inihahanda na ng mga alipin ang lahat ng kanilang kailangan, ang kailangan ng kanyang amo. Kasama na rito yung mga telang pamunas ng bibig pagkatapos kumain. Kapag tapos ng kumain ang kanyang amo, nagpupunas ito ng bibig at inihahagis o ibinababa na lang basta ang tela sa lamesa. Ngunit kapag ito ay tumayo pero iniwang nakatiklop ang tela, ibig sabihin hindi pa siya tapos at babalik pa siya sa lamesa. Kaya hindi pa pwedeng galawin o linisin ng alipin ang hapagkainan. Ang telang nakatiklop ay nagpapaalala sa mga alagad, nagpapaalala sa atin na si Jesus ay muling babalik gaya ng kanyang sinabi. Hindi siya mananatiling patay dahil napagtagumpayan niya na nga ito. Siya ay muling nabuhay, nagpakita sa mga alagad bago umakyat sa langit. Ang libingang walang laman at ang mga telang nakatiklop ay nagpapaalala sa atin ng tagumpay, victory. Mga kapatid, sa mahalagang panahon na ito na kung saan inaalala natin ang muling pagkabuhay ng Panginoong Hesus, paano nga po ba ito nangungusap sa atin? Last week, inalala natin ang mga huling sandali ni Hesus. Kasama ang kanyang mga alagad, ang kanyang huling sandali hanggang siya ay ipako sa krus at namatay nga. Every year, inaalala natin ang event na ito. Ang tanong, meron pa ba itong impact sa atin? Or looking forward lang tayo sa holiday season na ito? Kasi syempre, walang pasok, walang trabaho, kaya mas masarap na mas mag-enjoy na lang. Sana po ay huwag nating kalimutan o tingnan ng walang pagpapahalaga ang sakripisyong ito na ibinigay sa atin ng Panginoon. Bilang ating tugon, ano ang inaasahan sa atin? Na tayo ay mabuhay ng may kabanalan. Lumakad sa daan ng matuwid at sumunod sa kanyang mga utos. Napagtagumpayan na ng Panginoon ang mundong ito na puno ng kasalanan, kaya mamuhay din tayo ng malayo sa kasalanan. Amen and amen. Tayo manalangin, kapatid. Hallelujah, Lord Jesus, kay buti mo, Panginoong Hesus, na nag-alay ng iyong buhay para sa katubusan at kaligtasan ng marami. Salamat, Panginoon, sa dakilang mong pag-ibig sa amin.
At ngayong mahalagang sandaling ito, Panginoon, inaalala namin ang iyong muling pagkabuhay. Pinapaalalahanan kami nito, Panginoon, na napagtagumpayan mo na ang kamatayan, napagtagumpayan mo na, Panginoon, ang mundong ito. Binigyan mo kami ng bagong buhay, Panginoon, kasabay ng iyong muling pagkabuhay. Binigyan mo kami ng katagumpayan, Panginoon. Binigyan mo kami ng bagong buhay. Binigyan mo kami ng kaligtasan. Salamat, Panginoon, sa pribilehiyong ito. Hindi po kami karapat-dapat, subalit, Panginoon, dahilan sa iyong pag-ibig, tinatamasa namin, Panginoon, ngayon ang victory, ang tagumpay, Panginoon, ng iyong kamatayan sa krus. Kay buti mo, Panginoon. Hindi po namin kayang suklian, hindi po namin kayang tumbasan, Panginoon, ang dakilang sakripisyo nito. Kaya, Panginoon, ang dalangin po namin sa tuwina, maging karapat-dapat kami na pag-alayan ng iyong buhay, maging kalugod-lugod kami sa iyong paningin, Panginoon. Tulungan mo po kaming mamuhay ng matuwid, tulungan mo kaming patuloy na lumakad sa daan ng kabanalan, patuloy na masunod ang iyong mga utos at ang iyong kalooban para sa amin. Panginoon, samahan mo po kami. Hindi po namin magagawa ito na saga ng aming mga sarili lamang, Panginoon. Kailangan ka po namin, O Diyos, samahan mo po kami sa bawat araw, sa bawat sandali, Panginoon. Ikaw ang mahayag sa aming mga buhay. Ikaw, Panginoon, ang aming mapapurihan. Ikaw lamang ang masunod, Panginoon, sa aming mga buhay. Sa sandaling ito, Panginoon, kasabay kong nananalangin ang mga kapatid na ito sa kanilang mga tahanan, kung meron lang po silang dalangin ng kahilingan, Panginoon, sa kagalingan ng anumang karamdaman. Ipagkaloob mo po ito, O Diyos. Ikaw po ang aming dakilang manggagamot, Panginoon, sa mga kapatid na dumudulog sa mga pangangailangan. You are our great provider, Panginoon. Tugunin mo po ang mga kapatid sa kanilang paghingi ng tulong sa iyo. Sa mga kapatid na nagugulumihanan, Panginoon, nanghihina, Panginoon, ikaw ang patuloy na maging kalakasan po nila. Pagkalooban mo ng wisdom, Panginoon, ng kalakasan, physical at spiritual, Panginoon, upang ang anumang hamon at pagsubok sa buhay ay amin pong mapagtagumpayan sapagkat ikaw ang Diyos na lagi po namin kasama. Salamat, Panginoon, kay buti mo sa amin, kay buti mo sa bawat isa. Dalangin ko po ang pagsama nyo sa buong maghapon na gawain namin sa araw na ito. Patnubayan mo po kami, Panginoon, mga papasok sa work, sa school, anuman ang gagawin namin, Panginoon, mabigyan nawa namin ng ngiti ang iyong mga labi. Salamat po sa iyo ang papuri, ang pagsamba at salamat sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen and amen. Thank you so much po mga kapatid for joining and worshiping with us today. God bless you po sa inyong lahat. God bless po. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Sana po ay muli kayo napagpala ng salita ng Diyos na ating narinig sa araw na ito. At huwag po natin kalimutang i-share ang video na ito para marami pang kapatid, kaibigan, kapamilya, kapuso ang makarinig ng mabuting balita. Magkita-kita po ulit tayo next Tuesday and every day. Dito pa rin sa si Jesus ay kasama sa Umagang Kay Ganda. God loves you and so do I. Bye!